Nagsampa ng reklamong administratibo si Julie Dondon Patidongan laban sa 14 na dati at aktibong pulis. Nasangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero. At kabilang po sa inireklamo ang isang retiradong Police Major General. Saksi, si Emil Sumangi. Nagsadya sa tanggapan ng NAPOLCOM kanina ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Nagsampa siya ng reklamong administratibo laban sa 14 na aktibo at dating pulis na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng mahigit 100 sabongero. Kabilang sa mga inireklamo ang retiradong hepe ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinampakan din ng reklamo ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Police Major Mark Philip Almedilla. Gayun din ang non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na raw sa serbisyo na sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Sa gitna ng press con, naging emosyonal si Patidongan nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang maimpluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katakutan sa kanila. Kung nagdulag sa buong pamilya ko, papatay niya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ng negosyanteng si Atong Ang. Kasamang naghain ng reklamo ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sana ma-review nyo yung mga files nitong yung mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Target ng NAPOLCOM na tapusin ang investigasyon sa loob ng 2 buwan at makapagpalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa mga isinasangkot na pulis, nagkaroon ng pagtitipon ng mga kaanak ng nawawalang sabongero. Bumuo sila ng grupo para mapag-isa ang mga hakbang para makamit ang hustisya na anilay ilang taong naging mailap. Ito na ang regalo sa akin, yung makita na ang aking anak. Sana magkaroon na talaga ng hustisya. Masakit sa isang magulang ang ganitong ginagawa ng mga taong mga may pera. Binibili ang tao. Kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabongeros Network para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangit, ang inyong saksi. Isa ang patay sa gitna ng pagragasa ng tubig sa Bulubunduking Barangay sa Cebu City.
At sa Southern Leyte, isang foreman ang pinangangambahang natabunan ng gumuhong lupa. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pahirapan ang pag-rescue sa dalawang na-trap sa kabilang bahagi ng ilog sa barangay Budlaan sa Cebu City nitong Sabado. Habang rumaragasa ang tubig, gumamit ng lubid para maitawid ang isang babae at isang lalaki. Kalaunan nalaman ng mga rescuer na may dalawang magkaibigang stranded din sa di kalayuang lugar. Pero isa sa kanila ang di na nailigtas. Naunang kalabang ang bayan niya, late na ni ambak tong laki. And then basin og naratol siya ma'am, gipahubo unta ang ihang backpack motong sa information ra pod nga ako na-receive. However, murag sa iha tingaling karatol, wa niya nahubo iyang backpack, murag ihang nada. So na submerge siya sa tubig, naka-add po tingali to sa gibugaton plus ang soap pod ato nga time is unsa gyud heavy gyud siya. Papunta sana sila sa barangay Canirag at dumaan lang sa Cabang Falls. Ayon sa ama ng 21 anyos na nasawi, nagpaalam ang biktima na magka-camping kasama ang babaeng best friend. Katatapos lang daw ng biktima sa kursong business management. I-welcome yun akong anak, Lord, kay hibawi ko ka, grabe kabutan akong anak. I-welcome yun, Lord, Lord, ang pingi. Kay mauna akong ibuhat sa akong anak. Ang pinga anak ko maayo. Pero sa katong time, hindi ko ka-protect sa akong anak. Sa San Ricardo, Southern Leyte, hinahanap ang isang foreman na pinangangambahang natabunan ng landslide. Nangyari ang pagguho habang natutulog ang mga residente. 3 pamilya ang nawala ng bahay. Pinasok naman ng baha ang ilang bahagi ng Metro Cebu nitong weekend. 35 pamilya ang inilikas. Sa Iloilo City, mahigit 2,000 residente ang apektado ng pagbaha sa 5 barangay nitong Biyernes. Sa Bacolod City, mahigit 5,000 ang apektado sa pagbaha sa 12 barangay. Sa Halsema Highway sa Bauco Mountain Province, sunod-sunod ang pagdausdos ng mga bato mula sa bundok. Nagkalat sa kalsada ang naglalakihang bato mula sa rockslide na dulot ng pag-ulang dala ng habagat. Mala waterfalls naman ang gilid ng bundok sa ilang bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kuha yan ng isang motorista sa bahagi ng Camp 1 nitong Biyernes din. Medyo delikado pa rin dahil there is still na rainfall na nangyayari. At of course, sa mga landslide prone areas na pwedeng mangyari o nangyayari na. Rumagasa naman ang tubig sa ilog sa Sudipen, La Union kahapon kaya ilang oras di madaanan ang kalsada. Ayon sa latest outlook ng Pag-asa, may 2 pang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Isa dyan ay may tsansang maging bagyo. Samantala, habagat pa rin ang patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nahuli ka ang mga alitan ng ilang residente at mga opisyal ng barangay sa gitna ng isang clearing operation sa Maynila. Ang alitan umabot sa pagpapaputok ng baril ng kapitan ng barangay. Saksi, si Marisol Abdurama. Nauwi sa gulo at sigawan ng clearing operations noong Sabado sa Barangay 122 sa Tondo, Maynila. Sa gitna nito, umulingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Agad na nagpulasan ang mga tao hanggang sa isa pang putok ng baril ang narinig sa video. Ang nagpaputok ng baril ang mismong kapitan ng barangay. Kanina, inirap siya ng Manila City Hall sa publiko. Inamin ng Kapitan Rodelio Yu na pinaputok niya ang kanyang baril na anyay may lisensya at may permit to carry. Base sa kanyang paliwanag, nakaalitan niya ang isang mag-amang residente sa gitna ng clearing operation. Pagdating ko, yung aking tanod, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. Pag-awat ko po, kasama na po akong minura at hinablot po ako nung Alvin. Doon na raw siya nagpaputok ng baril. Isang putok, then sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag. Puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag.
Naharap siya sa reklamong illegal discharge of firearms and grave threats. Ang nakaalitan niya, pinabulaanan ang mga alegasyon ng kapitan laban sa kanya. Sumusugod daw ko kasi. Ay, hindi. Wala naman. Wala siyang choice, hindi mapapunta. Ay, hindi. Nagsimula raw ang gulo ng pagbabaklasin ang trapal sa harap ng kanilang bahay. Sa kabila raw yan ang napagkasunduan umano ng usa nilang babaklasin ito. Nang baklasin daw ito ng mga tauhan ni Kapitan, doon na sila pumalag at doon na rin daw pumunta si Chairman. Pagbalik ng ganon, bigla na lang bumunot ng barel. Nang walang karason-rason? Walang karason-rason. Oo, nabigla nga po ako eh. Bigla siyang bumunot ng barel. Tapos, ano. Ganun po ako. Tinuntok ko sa akin. Tapos, pinaputukan pa ako doon sa baba. Ang nakaalitan ng Kapitan, naharap sa reklamong direct assault. Ayaw na raw ni Mayor Isko na mangyari ang ganitong insidente. Kaya nananawagan siya sa mga residente ng Maynila na makipagtulungan sa mga otoridad. Lalo tuloy-tuloy raw ang gagawin nilang clearing operation. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mahigit 11 milyong pisong halaga ng coral reef ang napinsala malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang nakikitang sanhi, Chinese fishing vessel, na sumadsad doon nitong Hunyo. Saksi, si Chino Gaston. June 8 nang namataan ng mga mangingisda ang Chinese fishing vessel na ito sa isang bahura mahigit 2 kilometro mula sa silangan ng Pag-asa Island. Paniwala noon ng mga residente at ng Philippine Navy, sumadsad ang barko dahil sa masamang panahon. Kalaunan, hinatak ang barko ng isa pang fishing vessel. Nang puntahan ang lugar nitong June 17 ng mga diver at marine scientists ng Palawan Council for Sustainable Development, tumambad sa kanila ang mga putol na hard at soft corals. Core zone pa naman ang bahura o ang pinakamahalagang bahagi ng marine ecosystem. Nakita din sa lalim na 9 meters ang isang parachute anchor na sumaklob sa higit 300 square meters na coral reef. Ayon sa PCSD, ang parachute anchor ay ginagamit para hindi tangayin ng alon ang isang barko sa bahagi ng dagat na masyadong malalim. Without sunlight, the coral reef will die. There are millions of plants and animals thriving, living in the coral reef. So such destruction will greatly affect ang ating coral ecosystem. We employed po two methodologies for this assessment. One is the rapid underwater assessment using scuba. So basically, we measure the extent and we document everything that we found na relevant po dun sa incident. And the other method that we employed is the reef scan. Sa taya ng PCSD, mahigit 11 milyon pesos ang pinsala sa mahigit 400 square meters ng coral reef. Isinumite na ng PCSD ang mga rekomendasyon nila sa National Task Force on the West Philippine Sea. The findings of the PCSD will be transmitted to the NTF-WPS, wherein the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice are also part. So it's up to these two agencies how they can be able to enforce this damage claims. Ayon sa Philippine Coast Guard, napag-alaman nilang China ang may-ari ng nakapamerwisyong fishing vessel. We know for a fact that when it ran aground, it immediately communicated with the Chinese Coast Guard. So it goes to show that they know each other. Sinusubukan pa namin nakuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa insidente. Prioridad na ng PCG at PCSD na tanggalin ang parachute anchor na nakatabon sa coral reef. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Tumaas sa 48% ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo. Batay po yan sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS. Lumabas sa survey na kinomisyon ng Strat-based group, mas mataas po yan sa 38% na naitala noong Mayo. At napanatili naman ni Vice President Sara Duterte ang trust rating niya na nasa 61%. Si Senate President Chis Escudero nagtala nitong Hunyo ng 55% ng trust rating, mas mataas sa 47% noong Mayo. Si House Speaker Martin Romualdez may 34% na trust rating, mas mataas din sa nakuha niya noon na 26%. 1,200 Pilipino na nasa hustong edad ang sumagot sa survey mula June 25 hanggang June 29. May margin of error itong plus-minus 3%.
Itinuturing mang case solved ng mga pulis ang pagpatay sa 19 na taong gulang na estudyante sa Tagum, Davao del Norte matapos maaresto ang 4 na suspect. 3 lang sa kanila ang sinampahan ng reklamo. Ating saksihan. Ngiting puno ng pag-asa at pangarap, pero sa edad na 19, natuldukan ng buhay ni Sofia Marie Coquilla. 38 saksak ang tinamo ng biktima matapos looban ng 4 na lalaki ang kanilang bahay sa Tagum City, Davao del Norte, madaling araw ng Miyerkules. Nawala ang mamahaling laptop at iba pang gadgets, 2 relo at pera ng biktima. Arestado na ang 4 na suspect, 3 sa kanila, mga menor de edad na 14, 15 at 17 taong gulang. Panghuling na aresto ang kasamahan nilang 18 taong gulang. Nakilala ang mga suspect matapos silang mahagip sa CCTV ng kapitbahay habang umaaligid sa harap ng bahay ng biktima. Ayon sa caretaker ng boarding house na nirentahan ng mga suspect, nitong Hunyo lang sila nagsimulang tumira roon. Naikwento umano nila sa isang renter na mayroon silang pinatay. Nakapatay lagi daw sila, lalaki daw napatay. Mauto, gi-confirm sa amo ang iyang kuanan, o lalaki bagyo niya. Pag adto babae man, mauto, natawagan nila ako, kadakot na sila. Ayon sa isang abogado, sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, hindi pwedeng magkulong ang 14 na taong gulang na suspect dahil walang kriminal na pananagutan ang mga edad 15 pababa. Ang requirement ng batas ay kailangan pakawalan ito at i-turn over sa kustodiya ng kanyang magulang o kaya ng pinakamalapit na kamag-anak para idaan sa diversion proceedings, para sumailalim sa diversion proceedings ng DSWD. Pero pwede pa rin maghabol ng danyos ang mga kaanak ng biktima. Kung hindi man siya makakasuhan ng kasong kriminal, yung mga biktima o yung pamilya ng biktima ay maaari pa rin magsampa ng kasong sibil para humingi ng danyos hindi doon sa minor de edad, kundi doon sa magulang ng minor de edad. Magulang, kamag-anak, kung sino man yung kumukup-kup sa kanya ngayon at nag-aaruga sa kanya bilang guardian. Kung lampas 15 pero mas bata sa 18 taong gulang ang suspect, wala niyang pananagutang kriminal kung mapapatunayan na walang discernment doon sa paggawa nila ng krimen. Ngayon, tanong natin sunod dyan, ano ba yung discernment? Okay. Pag sinasabi natin discernment, ang ibig sabihin po niyan, yung mga sirkumstansya na nagpapakita kung yung minor de edad ay alam kung tama o mali. Kung alam niya na tama o mali ang ginagawa niya. Kapag lumabas sa assessment ng DSWD na mayroong discernment ang menor de edad na suspect, dito na siya pwedeng sampahan ng reklamong kriminal. Ayon sa CSWDO, lumalabas na may discernment ang 3 menor de edad, kabilang ang edad 14 na taong gulang na suspect. Pero alinsunod sa batas, ilalagay siya sa pangangalaga ng DSWD. Nasampahan naman ang 3 nakatatandang suspect ng reklamong robbery with homicide. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. On fire ang performance ng star of the new gen na si Jillian Ward. Regalo niya raw ito sa LGBTQIA+ community. Pahabol daw sa natapos na Pride Month. Ang bawat indak ni Jillian sa stage, sabay sa kanyang power vocals at sinuklian ng hiyawan ng mga nanonood. At nakasayaw pa niya ang drag queen na nag-i-impersonate sa kanya. Masaya raw si Jillian na makapag-perform kasama siya. At blessed din siya sa kanilang pagmamahal. Pistado ang illegal dog fighting sa La Paz, Tarlac. Nasagip ang mga aso at arestado ang umano'y nagpapatakbo nito. Saksi si Jonathan Nandal. Imbes na mga manok, aso ang pinangsasabong sa maliit na arinang ito sa Barangay Modrico sa La Paz, Tarlac.
may mga nag-uudyok, nanonood live at ipinalalabas din online. Pero nabisto ito ng mga otoridad sa tulong ng isang informante at sinalakay sa bisa ng search warrant. Huli ang umano'y nagpapatakbo nito, isang alias Akira, sa kanyang bahay dinatna ng mga kawawang aso. Wow. Ang isang aso tila naiyak nang dumating na sa wakas ang saklolo. Sige na, rescue na kayo. Rescue na kayo, ha? Okay na? Pero sugat, oh. Bite mark, oh. 3 aso ang nasigip ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Anti-Organized Crime Unit, PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, at ng AWIP o Animal Welfare Investigation Project. Pero bago yun, may una na silang na-rescue na 7 tuta na binili nila sa suspect para makuha muna ang kanyang loob. Ang mga tuta sinasanay na umanong ipangsabong kahit 8 linggo pa lang. Ang ilan, maliit pa pero sugat-sugat na. Pinapakagat nila yung tuta sa malalaking aso para maging mas wild, mas maging agresibo yung tuta habang lumalaki. Nai-immune na siya sa mga kagat-kagat, tapos pinapalo-palo nila. Generally what happens is that they will use, for example, weighted collars. They will use poles with something on the end of it to train these dogs and condition these dogs. And generally conditioning is for a long period of time. In this case, however, the individual just wanted to get to a fight. This is very, very unacceptable. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang mga gamit sa pagsasanay sa mga aso, kahoy na improvised bite stick, weighted collars, training pole, fight cage, healing oil at iba pang gamot sa aso. Inaalam na ng PAOK kung saan binobroadcast ang online sabong ng mga aso na tinatayaan umano kahit ng mga nasa abroad. Hindi lang peso ang pustahan dyan, talagang may pumupusta ng mga dollars dyan o depende kung saang bansa. Hawak ngayon ng AWIP ang mga na-rescue na aso. If you are involved in dogfighting, we're coming after you. And you will also find yourself, just like this man, you will find yourself in jail. Nakakulong naman sa CIDG ang naarestong suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Pero hahabulin din daw ng PAOK ang mga nasa video na pinag-aaway ang mga aso at ang iba pang nasa likod ng online sabong. Since nag-o-online ito, we will consider this as parang organized crime group din. Yung mga nagpapatakbo ng online, yung mga management mo, yung mga administrator mo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Epektibo bukas ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Piso at 40 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel at 70 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Habang may 80 sentimo kada litro na taas presyo sa kerosene. Ang Caltex naman magpapatupad ng 70 sentimo na dagdag sa kada litro ng diesel, 35 sentimo sa gasolina at 50 sentimo sa kerosene. Dinayo ng maraming fans ang isang zoo sa Thailand dahil sa unang kaarawan ng internet sensation at moody hippo na si Mudeng. 4 na araw lang naman ang selebrasyon. Ating saksihan. Undeniably cute looks? Check. Chubby cheeks at fluffy rolls? Check. Ang pygmy hippo na si Mudeng ng Thailand, walang duda na naging internet celebrity. Not just in Thailand, worldwide sensation din. At dahil sa super OA na pagka-moody niya, instant Mudeng memes ang nabuo online. And this year, celebrating her milestone, Mudeng. 1-year-old na siya nitong July 10. Walang kupas ang kakyutan pati na ang appetite. Busog-lusog si Mudeng sa birthday treat sa kanya na 20-kilo fruit and veggie cake. May dedication pa. Wagas din ang 4-day celebration kasama ang kanyang fans na dumagsa pa sa zoo. Ang mga bisita pwedeng magbigay ng birthday message kay Mudeng sa isang dedication wall. May mga Mudeng merch din na perfect sa mga sumali sa Mudeng Fever. Meron ding pa-auction sa footprints ni Mudeng at ang plastic bathtub na ginamit niya since birth. Lahat ng proceeds mapupunta sa Wildlife Conservation Fund. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.